Let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa oras na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin ulit upang kami po ay makasamba, Panginoon, dito po sa inyong sanctuary, O God. Alam po namin na kayo po yung nag-direct, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Kayo yung nagbigay ng kalakasan namin. Kayo, Panginoon, yung nagbigay ng buhay po namin, O God. Kayo yung nag-provide sa lahat ng aming pong mga pangangailangan, Panginoon. At maging yung aming pong eagerness, O God, to come into your house, ay tunay, Panginoon, na kayo po ang nag-direct po nito, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin na sa aming pong pakikinig, O God, ng inyong pong mga salita. Dalangin namin na kayo po ay mangusap, O God, sa bawat isa po sa amin. At ang inyong lingkod, O God, ay kulang po sa kaalaman, Panginoon. Kung kaya't patuloy na itinitiwala po namin ang pangungusap po ninyo, Panginoon, sa bawat puso, sa bawat isipan, at sa bawat buhay ng mga nakikinig, O God. Makikinig, O God, sa inyo pong salita na itunay na mapagpala nito. Itinitiwala po namin sa inyo ang lahat, Lord. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga pagsalansang, mga pagkukulang, Panginoon, upang wala pong magiging hadlang na hindi po namin matanggap, O Diyos, ang biyaya, Panginoon, na nagmumula, O God, sa inyo pong salita. Sa inyo po lahat ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, eragtog po mga kapatid. At welcome po kay Sister Margaret. Margaret? Ang ganda ng pangalan, Margaret. Parang ano niya, parang foreigner. At ang iglesia po ninyo pong inatinad ay Word for the Word Christian Fellowship. Wala po tayong ibang itinataas sa lugar na ito, maliban ang salita po ng Panginoon at ang Diyos na binabanggit sa Scripture. So welcome po kapatid. Hindi po aksidente na kayo po ay nandito at dinala ni Sister Luz. Nakadirect po talaga ang araw na ito for you to hear this message. At sa bawat isa po sa atin, ay dalangin po natin na mapagpala po ang bawat isa po sa atin sa kanya pong salita. So pagpapatuloy po natin yung ating pong pag-aaral dito po sa Matthew chapter 19. No? So medyo naninibago sa Bible ko kasi bago siya, no? Bagong bukas. Ayun, inaano ko lang talaga, pinapangarap ko na every year na may uuwi, ay magpapabili po ako ng Bible. Kasi di ba 1 year supposed to be na binabasa natin yung Bible. 1 year, pag nag-start tayo, 1 year matatapos po natin lahat yan. So ako kasi mahilig akong magsulat-sulat. No? So panibagong year, dapat panibagong Bible po yung meron ako. Ewan ko po sa inyo, di ba? Kasi may mga Bible na rin po sa cellphone, pero iba pa rin kapag meron po tayong written word, di ba, ng salita po ng Panginoon. So dito sa chapter 19, patuloy po nating medyo lengthy siya, di ba? Mahaba po yung chapter 19 kasi tinakil po dito ni Jesus yung tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa, tungkol sa mga lumalapit na bata, di ba, sa Lord. At ngayon ay titignan naman po natin ang isang kwento ng isang tao na hindi po siya pinangalanan. Hindi po siya pinangalanan, pero yung tao po na ito ay nagnanais ng isang bagay na mahalaga. Sa inyo mga kapatid, ano po yung pinakamahalaga sa inyo? So maring sabihin po natin, my family is very important to me. Mahalaga sila sa akin, yung aking anak, yung aking asawa, yung aking magulang, di ba, yung aking mga kapatid, ano pa, yung aking possession, di ba, yung aking property, yung nabili kong sasakyan or whatsoever. No, marami pong kino-consider ang tao na mahalaga sa kanya. At hindi po kaiba yung kwento na ito na babanggitin po sa atin ng Bible. At mula po dyan po sa kanyang title
ay sinasabi po niya na yung tao po na ito ay isang binata. No, sino po sa atin ang binata? No, si Brother Bernie ay binata. Sino naman po sa atin yung dalaga? Diba? Yung dalaga hindi pa nakakapag-asawa. Sino naman yung may asawa? So yung kwento na ito, hindi lang siya isang binata, kundi isa siyang mayaman na binata. Diba? So, kumbaga, kung titignan mong mabuti sa mundong pagtingin, kapag ganito po yung karakter ng isang binata, maano ka talaga, no? Maaring ma-attract ka talaga sa kanya kasi binata pa siya, bata pa siya. Pag sinabi mong mayaman sa standard ng mundo, maaring marami siyang negosyo, maaring malaki yung bahay niya, di ba? Marami siyang properties, no? Kasi sabi lubhang mayaman eh. At binabanggit po dito sa atin, kilalanin natin siya. So hindi lang siya isang mayamang binata, kundi sabi po ng other account, kasi kwinento din ito ni Marcos at kwinento din ito ni Lucas, sinabi na itong binatang ito ay isa siyang pinuno ng bayan. Maring pinuno siya ng sinagog, mga ganon, or basta pinuno siya ng bayan, mayor. Kumbaga, no? Sa kapanahonan natin ngayon, isa siyang mayor, binata, parang Vico Soto lang, di ba, yung peg, ano? Pero mayamang-mayaman ito, no? Binata, no? Binata. At nakakatuwa sapagkat may katungkulan siya sa kanilang bayan, kilala siya, kilala yung kanyang pangalan, automatically, mayaman siya. So, maaaring yung mga single na mga dalaga ay maaaring pinapangarap yung tao na ito kasi nasa kanya na lahat eh. May security, 'di ba, sa kanya. At sabi dito, itong lalaking ito na mayaman, itong lalaking ito na pinuno ng bayan ay lumapit kay Jesus. Sabi ng other accounts, patakbo pa siyang lumapit kay Jesus. Di ba? Kung sasabihin natin as a leader of bayan, as a leader of a town, so probably kilala din siya, di ba? Kung hindi man siya leader sa kanilang synagogue, so kilalang-kilala din siya pagdating sa kanyang religious na katatayuan. Kasi doon siya sa lugar na iyon, di ba? Na kung saan ay ibinagbigay alam sa atin ng other accounts na isa siyang pinuno. At sabi nito, lumapit kay Jesus. For what? Ano ba yung gusto niya? Di ba? Ano yung gusto niya sa Panginoong Jesus? So probably narinig din niya yung tungkol sa Panginoong Jesus sa kanyang ministry sa Galilea. Narinig niya yung mga wonders and miracles na ginagawa ng Lord. At isang araw, di ba, ay naisipan din po niyang lumapit kay Jesus. Para ano, no? Titignan natin, sabi dito, nagtanong siya. Sabi niya, lumapit kay Jesus at nagtanong. May isang lalaki, mayaman, lumapit kay Jesus at nagtanong. Kung isa-isahin po natin yung word na yon, mga kapatid, itong lalaki na ito ay lumapit. Hindi ka naman lalapit sa isang tao kapag wala kang kailangan, di ba? Lumapit siya kasi meron po siyang importanteng sasabihin. Lumapit siya sa tamang tao. Diba? Marami kang pwedeng lapitan sa kapanahonan na ito, lalong-lalo na binata ka. Tapos lalong-lalo na mayaman ka. Marami kang po pwedeng lapitan. Diba? Marami kang po pwedeng gawin sa buhay mo. Bakit mo pag-aaksayahan ang buhay mo, diba, na lumapit kay Jesus? Pero ginawa niya. Diba? Ginawa po ng mamang ito, ginawa ng lalaking ito ang lumapit kay Jesus. At siya po ay nagtanong.
Siya ay nagtanong. No? Napakaganda po ng kanyang katanungan dito po sa Lord. Sabi niya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? That is the best question, I think, na pwedeng itanong ng kahit na sino man. At itong lalaki na ito ay hindi po siya naging exempted, 'di ba, sa kaisipan na after ng buhay po na ito, ano ang mangyayari sa kanya? After ng buhay na ito, may patutunguhan ba yung buhay niya? Kasi kung marami kang properties, kanino mo ito iiwan? Di ba? Kung marami kang dala-dala, no? Kanino mo ito, binata siya, wala siyang anak. Di ba? Wala, sabihin man natin, meron siyang mga kapatid, we don't know, hindi na ibinagbigay sa atin yung specific, di ba, na details, kung meron man siyang kapatid o kung paano po niya na-acquire, di ba, yung kanya pong kayamanan. Pero meron siyang eagerness to know about eternal life. Ano ba yung tungkol sa eternal life, Lord? Kasi kahit sa isang ordinaryong Hudyo, di ba, he is also considering, di ba, the fact na after this life ay hindi ito magtatapos dito. Merong panibagong buhay. Pagkatapos ng buhay, kasi I don't think na i-create tayo ng Panginoon for nothing. Di ba na, pagkatapos nating mabuhay dito, ay wala na. Kasi kung ganun lang yung patutunguhan ng isang tao, edi mag-enjoy tayo ng mag-enjoy to the fullest. Di ba? Kasi pagkatapos nating mamatay, wala na eh. Pero hindi ganun, yung ipinagbibigay alam sa atin ng Lord. He felt the need. He felt the need. Naramdaman niya may kailangan siya. Sa atin mga kapatid, anong kailangan natin? Pag tinanong tayo, ano yung kailangan natin? Madalas siguro na sabihin natin, pera. Diba? Madalas na sabihin natin, pera. Or madalas na sabihin natin, kalusugan. Madalas na sabihin natin, kagalingan. Pero yung tao na ito, iba yung concern niya, kapatid. Gusto niya na malaman kung ano ang dapat niyang gawin upang makamtan niya yung buhay na walang hanggan. He acknowledged na meron po siyang pangangailangan. He acknowledged that he doesn't know anything about eternal life. He acknowledged, di ba, na yun yung kailangan niya. Di ba, napakaganda po na na decision yun na pagkatapos mong magkaroon ng lahat ng meron ka sa mundo na ito, you want also to know about the other life. Di ba? About the other life. At nakakatuwa na lumapit po siya sa tamang source ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, kung titignan natin mga kaibigan, mga kapatid, mga kaibigan, this is all about salvation. Di ba? Paano siya maliligtas? Paano ba nagkakaroon ng kaligtasan ng isang tao? Kasi ang topic nila dito is about eternal life. But before we go to that, ano ba para sa inyo ang buhay? Paano mo masasabi na ikaw ay buhay? Diba? Pag sinabi mong buhay ka, you can be able to respond to your environment, to people. Subukan mo ngang tapikin yung nasa katabi mo kung magre-respond siya. Subukan mong tapikin. Wala? Wala, hindi Baka patay na yan. Kasi ganun po yung buhay. Meron siyang ability, meron siyang capacity to respond. Tingnan mo yung patay. Sino sa inyong naka-encounter na namatay ang employer niya? Na talagang kita niya sa kanyang sa halos lahat, no?
kahit anong gawin mo dun sa patay, no? Kaya kung masama yung loob mo, ano mo na doon, di ba, kung patay na yung tao, wala na yung pakiramdam, wala na yung lahat sa kanya, kasi wala na sa kanya yung buhay. Wala na sa kanya yung buhay. Wala na siyang capability to respond kahit ano yung iyong gawin, di ba, sa kanya. So kung sasabihin natin eternal life from that description, so eternal life, so meron kang ability to respond eternally. Di ba? Eternally. Eternal, may buhay. Di ba na, kasi kung isipin mo, ang gagawin natin sa kalangitan? Eternal yun eh. Di ba? Anong gagawin natin doon? Meron pa rin tayong gagawin. No? Kasi magkakaroon nga tayo ng buhay and we can be able to respond, di ba? Doon po sa kung ano yung sitwasyon na mai-encounter natin doon. At maganda natin, nag-aaralan po natin yan sa book po ng Revelation. Tignan natin, no? So there is a need, nakita ng mama na ito, at nagtanong siya sa Panginoong Jesus. Hindi siya pumunta sa mga religious leaders. So maaring pumunta rin siya. Di ba? Maaring dinevote din niya yung kanyang sarili. Kasi as we go on, makikita natin na ganun nga yung kanyang ginawa. Pero there is something lacking in him. Di ba? Naranasan na po ba ninyo yun, mga kapatid, na kahit religious kayo sa lahat ng bagay, pero naranasan na ba ninyo yung there is some, parang may emptiness sa inyo? Wala, yung absence ng joy, yung absence ng peace ay nasa buhay ninyo. Diba? So maaring ganun po yung nangyari sa mamang ito. Nasa kanya na yung lahat, but there is something empty in him. At lumapit po siya sa tamang tao. Sabi ng other scripture, lumuhod pa nga siya, di ba, sa Panginoong Jesus, na nagsisignify ng kanya pong respect, ng kanya pong pag-acknowledge, di ba, sa Panginoong Jesus. Nakakahiya ito sa kapanahunan nila. Isa kang mayaman, tapos itong bagong sibol lang na pananampalataya, di ba, lalapit ka doon at manghihingi, di ba, ng opinion, hindi lang opinion, kundi kasagutan, di ba, ng Panginoong Jesus. Maaari kang itakwil ng mga religious leaders, di ba, sa kapanahunan na yon. Bakit sa kanya ka pupunta? Nag-aral ba siya sa Jerusalem? Di ba? Nag-aral ba siya sa paanan ni Gamaliel? Di ba? Nakilala ba yung tao na ito na iyong lalapitan? Di ba? So for some people, ito ay isang kamangmangan. Di ba? Pero para sa lalaking ito, this is all what he needs. At maliligtas ba siya? He wanted to ask for eternal life. Di ba? Tatanggapin ba niya kung ano yung isasagot sa kanya, di ba, ng Panginoon? Verse 17, tignan natin. Sumagot si Jesus, sabi niya, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Bakit nga, Bakit sa isang katulad ko? Bakit ka lalapit sa akin? Marami ka naman po pwedeng lapitan dyan, ng mga rabay, di ba? Mga kilalang tao sa lipunan. Bakit sa akin ka lalapit? Di ba? So kung titignan natin, medyo binibigyan ni Jesus ng barrier itong mama na ito, di ba? So kung ano po yung gusto talaga niyang mangyari. Kasi marami sa atin, pag na-disappoint na, aalis. Pag nakita na may kahirapan, aalis. Pag may mga discouragement, aalis. So maaaring sabihin ng mamang ito, grabe namang sumagot yun si Jesus. Napaka-sarcastic naman. Di ba? Pero sabi ni Jesus dito, bakit mo ako tinatanong? Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Di ba sa mga Hudyo, ganyan sila sumagot talaga. Kung didibdibin mo yung kanilang mga sinasabi, hindi kayo magkakaunawaan. Pero ganyan, nagtanong siya, so binalik din sa kanya, di ba, ni Jesus, yung kanyang katanungan upang makita kung ano talaga yung kanyang nais. Sabi niya, sinagot pa rin siya ni Jesus, sabi niya, iisa lang ang mabuti. Tinatanong mo kung ano yung mabuti, kasi sabi niya, ano yung mabuti kong gawin? Di ba? Ano yung dapat kong gawin upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? Sabi niya, isa lang ang mabuti. Ngunit,
kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sabi niya, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Ingatan mo, sabi, ang mga utos ng Diyos. Sundin mo ang mga utos ng Diyos. So sabi ni Jesus dito sa mamang ito, mga kapatid, if you want to know the answer, sabi niya, sundin mo yung utos ng Diyos. Wala namang ibang walang, kasi sa tingin mo siguro, meron akong ibang panukala patungkol sa eternal life, pero wala. Sundin mo kung ano yung ibinigay na sa inyo. Sundin mo ang utos ng Diyos. At nakakatuwa po yung response ng mama na ito sa verse 18. Sabi niya, alin sa mga iyon? Kasi marami naman talaga, di ba? Alin sa mga utos ng Diyos ang dapat kong sundin? Kasi sa dami nun, di ba mga kapatid, sa mga Hudyo, 600 plus, di ba yung mga laws nila? Yung mga kinuha nila lahat sa first 5 books ni Moses, tapos ninumberan po nila yon, di ba, nasa 600 plus, di ba, yung mga laws na kanila pong sinusunod. So it is a typical answer, it is a typical question, kung saan sa mga yon, di ba, yung dapat po niyang sundin. So let's continue. Tanong niya, sumagot si Jesus, this is one thing that I love sa Panginoon. Anything and everything na tatanungin po sa Kanya, meron po siyang kasagutan. At kapag ang Lord po yung nagbigay, mas magiging matatag po yun at mas magiging panatag, di ba, ang kasagutan. Sumagot si Jesus, sabi niya, in-specify po niya, nakakatuwa lang kasi sa Lord, alam niya at natatalastas niya ang isip at puso ng tao, di ba? Kilala niya kung sino yung kausap niya. Alam niya kahit hindi pa lumalapit or whatever, yung katauhan ng tao na ito, He knows it already. No? Kilala po niya kahit gaano pa kalihim yung tao po na ito. Merong passage sa scripture na sinabi niya, natatalastas niya nasasaliksik niya kung ano yung nasa puso at isip, di ba, ng isang tao. At nakaka-amaze na doon po sa mga utos ng Diyos, kung sasabihin po natin 10 commandments of God, yung sasabihin po ng Lord, sinabi lang po niya yung half. Di ba, napansin nyo? Yung second half, di ba, of the commandments. At ano po yung mga yon? Huwag kang papatay. Sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, sabi niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yung ano lang ninyo, yung kalahati ng commandments, hindi na niya sinabi yung mga first 5, di ba, na mga nakalagay sa Exodus. Dito lang talagang dinirect niya yung mama na ito, no, regarding sa mga commandments na ito. You wanted an answer na specific. Ito yung commandment, no, sabi ng Lord, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So back to his wants, he wanted eternal life, and Jesus answered him na kailangang ingatan niya, kailangang sundin niya yung mga bagay na ito. At yung response niya nakaka-amaze ulit, mga kapatid. Ang sabi po niya, sinabi ng binata, sinunod ko na po lahat. Sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Di ba? Sinunod ko na po lahat ang mga iyan. Di ba? Wow lang talaga, di ba? Mapapawaw ka lang talaga, no, sa sagot, di ba,
ng binata na ito. No? Alam mo yun, sabi niya, hindi ako pumatay. Maaring totoo, wala siyang pinatay. Diba? Maaring totoo, wala siyang pinatay. Maaring totoo rin na kahit binata siya, hindi siya nag-indulge to, kasi binata siya hindi siya nangalunya. Maaring totoo din yon. Maaring, pag sinabi natin, may nagkasala man siya, kunyari sa, or hindi siya nagkasala sa fornication. At maaring totoo naman na hindi siya nagnakaw. Kasi, di ba, mayaman siya. Para saan at magnanakaw siya? Di ba? Nasa kanya na lahat. Lubha siyang mayaman. So, totoo yan, no? Ito yung sinabi ni Jesus, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Maaring totoo naman. Di ba? Maaring totoo naman na hindi, kahit kailanman ay hindi siya na-involved, di ba? Sa mga issues na kung saan nangangailangan ng kanyang pagsaksi. No? At, sabi niya, maaring totoo naman na iginagalang niya talaga yung kanyang ama at ina. At maaring iniibig din niya talaga, ayon sa kanyang sinabi, di ba, ang kanyang kapwa na katulad ng kanyang pag-ibig, di ba, sa kanyang sarili. So kung titignan natin mga kapatid, pagdating sa usaping salvation, yung price ay napakataas. Napakataas ang standard ng Lord pagdating po sa kaligtasan. Ano? Pagdating sa kaligtasan. Kasi kung yung mama na ito, sabi niya sa sarili niya, nasunod ko lahat yan sa inyo. Maaring sa atin, hindi ka nga pumatay. Pero merong part sa scripture na sinasabi si Jesus, di ba na, hindi ka nga nag-commit ng murder, pero nagalit ka naman sa iyong kapatid. Di ba? Kinonsider yon na murder. Hindi ka nga nangalo niya, pero pag tumingin ka sa iyong kapwa na may pagnanasa, ay nangangalunya ka na rin. Di ba? Sabi ni Jesus, or hindi ka man gumawa, di ba, ng mga pagsaksi, sabi, it is very impossible. Di ba? Very impossible lang talaga yung sinasabi ng mama na ito. Alam mo yun? Alam mo yung nakikita natin sa binata na ito? He thinks that he is perfect. Di ba? Hindi niya makita yung kasalanan niya. Alam mo yun? Kasi kapag hindi niya nakita yung kasalanan niya, how can he confess his sin? Kasi ang isang requirement ng salvation, mga kapatid, is confession and repentance. Diba? Confession and repentance. How can he make his confession? How can he make his repentance if he doesn't acknowledge his sin? Walang acknowledge sa sin kasi perfect siya sa pagkaka-alam niya, di ba, sa kanyang sarili. In short, self-righteous. Di ba? Maring sabihin natin, self-righteous yung tao na ito. Subukan nating magtanong sa lahat ng mga tao, di ba? Papunta ka ba sa langit or papunta ka sa impyerno? Ito madalas tanong ni Pastora, di ba? Maraming sasagot ng sa langit. Kahit nga yung mga namatay, di ba? Sa heaven yung dinideclare ng tao na punta niya. Magpapahinga na siya sa ng Lord. Namatay yan sa kalasingan niya. Di ba? O namatay yan sa kanyang mga pagkakasala. Tapos sasabihin pag may mga may mga nagsasalita na sa harapan tungkol sa kanya, mabuti siyang tao, di ba? Kinuha na siya ng Lord. Madalas ganun yung mga sinasabi. There is really a very big problem sa mama na ito. He wanted salvation. He wanted eternal life. Pero ang problema, hindi niya makita yung sarili niya na nangangailangan. Wow! Gen Z. Natuwa lang ako doon. Naka-costume, puring Ayun. Hindi niya nakita
makita yung pangangailangan niya. At yan ang problema, kapatid, ng maraming tao sa kapanahunan na ito. Hindi nila makita yung kasalanan nila. Kasi pagdating sa evangelism, if you pinpoint the people or their sin sa tao, aayawan ka nila eh. Di ba? Hindi ka nila tatanggapin. Katulad ng mama po na ito, he thinks that he is perfect and hindi niya makita, di ba, yung kanyang kasalanan. Kasi sabi niya, mula pagkabata, di ba? Mula pagkabata ay sinunod ko na po lahat yung mga utos na iyan. Sinunod ko na lahat. Di ba? Ano pa ba yung dapat kong gawin? He really wanted, we can understand, kapatid, that he really wanted eternal life. He really wanted eternal life. Sabi dito, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, sa other accounts, sabi doon na magiliw siyang tinignan ni Jesus. Alam mo yon? May pagkagiliw, may pag-ibig. Jesus, sabi doon sa other account, tinignan siya ni Jesus ng may pagmamahal. Alam mo yun? Tinignan siya ng may pagmamahal. Kasi di ba natatalastas ni Jesus yung yung puso at isip ng isang tao, and tinignan niya ito ng may pagmamahal, yung binatang ito. Gusto talaga niya ng eternal life. Gusto niya ng eternal life. No? Pero sabi dito, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis, lumo na umalis ang binatang mayaman. Malungkot siyang na umalis. Tingnan natin yung response ng mga sabi dito, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napaka-yaman. Sapagkat siya'y napaka-yaman. Bakit siya nalungkot? Diba? Ano yung nandyan? Tatapwat ng marinig ng binatang ganitong pananalita, yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Diba? Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sino po sa atin ang mayaman? Nagtataas ako. Sino sa atin ang mayaman? Kasi pwede kang maging mayaman na mahirap. At pwede ka rin maging mahirap na mayaman. Itong binatang ito na mayaman siya, pero mahirap siya. Itong mga disciples, as we continue to say, mahirap sila, pero mayaman sila. Ano? Maaaring tanungin po natin, mga kapatid, from this statement of the Lord, bakit nga ba mahirap maligtas ang mga mayaman? Ay, save tayo dun kasi dito napakayaman, maaaring sabihin natin, buti na lang, hindi ako mayaman. Bakit ba mahirap sa isang mayaman ang maligtas? I know that you have there in your mind, di ba, yung mga answer. At bibigyan ko po kayo ng ilan lang sa mga maaring karagdagan sa inyo pong mga iniisip. Sapagkat yung mga mayayaman, their hope is in their possessions. Diba? Kaya nga nagpapalagay sila ng maraming CCTV. Diba? Kaya nga nagpapalagay sila naglalagay sila ng kanilang mga matitipunong mga security. Diba?
Kaya nga yung kanilang bahay ay talagang doble-doble yung doble-doble yung mga pader. May kuryente pa. Kasi yung kanilang riches, yung kanilang hope ay nasa kanilang possessions. Kapag marami kang bodyguard, safe ka. Diba? Kapag marami kang nasa iyo na lahat, yung pinakamagandang sasakyan, di ba? Comfortable ka sa lahat ng bagay. So you are putting yourself, di ba? Doon po sa mga comfort ng mundo po na ito. And it's not bad. Di naman masamang yumaman eh. Lamang, ang pagkakaiba po nun, mga kapatid, if you put your hope in those riches. Kasi kapag ipinut mo na yon, di ba? Yung hope mo sa mga riches na yon, wala nang sense of depending on God. Bakit ka pa magdidepend sa Lord? Pwede namang bilhin yung tao. Di ba? Ba't ka naman magdidepend sa Panginoon kung pwede ka namang kumuha ng maraming aso? Di ba? Para sa yung security or yung mga military, may mga alarm, nag-alarm tayo, di ba? Dahil may mga magnanakaw. Bakit ka pa magpuput ng iyong dependency, di ba, sa Panginoon? Kung nasa iyo naman na lahat. So yung mga mayayaman, di naman lahat, meron po silang false security. False security. They can buy anything they need, di ba? And they are satisfied with their own riches. Pansinin mo yung mga mayayaman. Sino po sa inyo may kakilalang mayaman? Mayaman talaga. Diba? Manny Pacquiao is mayaman, di ba? Mayaman, pero nagsiserve siya, di ba, sa Panginoon. Pero before, hindi. At nakita po natin, di ba, yung klase din ng mga buhay po nila. Isa pa sa mga problema sa mga mayayaman, mga kapatid, ay nakafocus po sila sa mundo. Di ba? Wala silang contentment. Ang dami na nga nilang negosyo, isip pa sila ng isip kung ano yung pinasok na nila lahat. May hardware na sila, di ba? May mga real estate na sila. Hindi tumitigil yung kanilang kaisipan pagdating sa pag-iisip kung paano sila kikita. Paano sila magkakaroon ng marami. Di ba? Wala ba akong nakitang mayaman na hindi siya naghangad ng higit pa? So nakaka-encourage lang talaga yung mga buhay ng mga mayaman. Kasi nga, hindi sila tumitigil sa kanilang pagsasaliksik kung paano po sila higit na yumaman. Kaya sabi, may pinapanood ako, kung gusto mong maging mayaman, manood ka lang sa mga mayayaman, di ba? Paano sila yumaman, Paano sila yumaman, ano yung mga strategies nila, ano yung mga hardships nila, di ba, na encounter. They want an easy life. They can pay everything. Sarap siguro maging mayaman, no? Kasi, pwede mong paganahin lahat ng pera mo, no? But they are selfish. Marami po sa kanila selfish. Bakit? Bakit natin nasasabi na sila'y selfish? Kasi kung titignan natin sa Pilipinas, mas marami po yung mahirap. Mas marami yung mahirap. So napakahirap talaga, sabi ni Jesus, ang makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Gaano yun kahirap, Jesus? Diba? Gaano yun kahirap? At sabi dito, gaano yun kahirap? Sabi dito, tandaan ninyo, napakahirap ang isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Gaano kahirap? Sabi ni Jesus sa verse 24, sinasabi ko sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayon ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nakakita na po kayo ng kamelyo? Nakasakay na po kayo ng camel? Gaano po siya kalaki? Diba? Kaya po ba ninyo yung buhatin? Hindi. Hindi kaya buhatin, di ba? Mas mataas po ba siya sa tao?
Mas mataas. Mas malaki po ba yung kamelyo sa karayom? Karayom, yung pantahi. Grabe yung sagot ni Jesus, kapatid. Sabi niya, yung isang kamelyo, sabi niya, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom. Hindi naman, dito si Jesus, no? Hindi naman siya, sorry for the word, hindi naman siya siraulo, na magbibigay ng ganitong example sa kanyang mga disciple. Diba? Sabi niya, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ng isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Paano yun, mga kapatid? Diba? Paano papasok yung isang kamelyo sa isang butas ng karayom? That's impossible. No? Impossible lang talaga. So sinasabi niya dito, imposible talagang makapasok ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos. Imposible. Imposibleng mapasok ng isang kamelyo, yung isang butas ng karayom. Na ganun katindi yung kalalagayan ng mga mayayaman. Bakit? Bakit, mga kapatid? Kasi when we speak about salvation is for those who forsake all. Diba? Ibig sabihin, abandonment of everything. At hindi tayo lalapit sa Panginoong Jesus in our own terms. Ulitin mo nga yun sa iyong sarili. In my own terms. Salvation is not in your own terms. Ang kaligtasan ay hindi. Ano yung term? Hindi sa term ninyo. No? Hindi sa nais ninyo. Hindi sa gusto ninyo. Hindi ka makakapasok, hindi ka magkakaroon ng eternal life ayon sa gusto mo. Diba? Ayon sa nais mo. Kahit na yung paglilingkod sa Panginoon, hindi maglilingkod ang isang tao kung sa paraan na gusto niya. Naglilingkod ang isang tao sa paraan na gusto ng Diyos. It is really impossible to be saved when you come into your own human term. Itong mama na ito, he doesn't want to submit to the Lord. No? Sa isang area ng buhay niya, he does not want to give his possession. Kasi pag ibinigay niya yung lahat ng kanyang possession, what is left? Yung submission niya to God and dependency sa Panginoon. He doesn't want to depend on God. He wanted to depend on his riches. Failure. Diba? Umalis siya. Maraming umaalis sa Panginoon, mga kapatid. Kasi ayaw nilang sumunod at magpasubmit sa Panginoon. Gusto nila maglingkod sila, gusto nila maligtas sila sa human term nila. No? Sa pagkakaunawa nila, sa pagkakaintindi nila ng gusto nilang service, di ba, sa Panginoon. At sabi dito, grabe yung response ng mga nung mga disciple. Sabi dito, 25, lubhang nagtaka ang mga alagad, sabi niya, sa kanilang narinig. Kaya't nagtanong sila kung gayon, sino po ang maliligtas? Sino ay maliligtas? Kung hindi maliligtas yung mga mayayaman, na po pwedeng makabili ng maraming sacrifices, paano yung mahirap na hindi man lang makabili ng sacrifice sa sacrifice niya? Yeah. Papaano na lang siya? Di ba? Kung hindi siya maliligtas, sino na lang ang maliligtas? Kung hindi maliligtas yung mga mayaman,
Itong mga mahihirap ay kandahirap din sila, di ba? Kasi kung ang requirement ay sacrifices, mahihirapan sila, di ba na makabili. Nahihirapan sila makabili. Magkano ang isang karnero sa kapanahunan na iyon, di ba? Kung medyo mahirap ka, pwede na yung kalapati. At kung sobrang hirap ka pa kaysa doon sa sa kalapati, ano yung po pwedeng ibigay? Maya-maya. Ha? Maya-maya. Maya-maya. Di ba? Kung pwede yan, tinatanggap po ng Panginoon. Pero napakahirap humuli nun. So, sino na lang ang maliligtas? So, naintindihan natin itong mga disciples. And one thing, mga kapatid, na encounter ko sa aking pagbabasa, alam po ba natin na most of the disciples ay nag-start silang bata? Mga bata, probably nasa below 20 years old sila. Isa lang ang matanda sa kanila, si Peter, di ba? Kasi there was a law in the Old Testament na kung saan, di ba, yung magbabayad ng temple tax ay nasa above 20 years old. So naalala ba ninyo yung isang account na kung saan pinagbabayad si Jesus at saka si Peter ng kanilang temple tax? Sabi ni Jesus kay Peter, mamingwit ka doon sa sa ilog. Sabi niya, yung una mong mabingwit, buka mo yung bibig nun. Sabi niya, kunin mo yung coins at yun ang ibayad mo para sa ating dalawa. So, yung iba, paano naman? So probably, yung mga iba, di ba, ay wala pa silang 20. Wala pa silang 20 years old. Si Peter is above. Jesus is only between 30. Di ba? 30. Mga bata din po yung mga nagsimulang mga disciples, di ba, ng Panginoon. At ito yung kanilang tanong. Sabi niya ganon, nagtaka sila, sabi niya, kung gayon, sino po ang maliligtas? And we are glad to read this. 26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya ng Diyos iligtas ang mayaman, kaya ding iligtas ng Diyos ang mahirap in His turn. In His term, not in human term. In human term. So if you want salvation, mga kapatid, if you really wanted salvation, just like this man, na gusto niya, pero he failed to act, di ba, ayon sa term ng Panginoon, we should submit to the authority, di ba, ng Panginoon. So sabi dito, nagsalita na naman si Pedro. Sabi niya, hindi pa nakontento itong si Peter. Sabi niya, imposibleng makapasok yung mayaman, pero sa Lord, posible. Sa Lord, posible. Imposibleng makapasok yung mahirap, sa Lord, posible. Sa Lord, posible ang lahat ng bagay. Nagsalita si Pedro, tignan po ninyo kami. Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano naman po ang para sa amin? So if you wanted, if someone wanted or want eternal life, syempre gusto mong malaman kung ano naman yung makukuha mo. Ano yung makukuha mo if you want to submit yourself to the Lord? Maganda na tinanong po ito ni Peter kasi it's also for us, mga kapatid. Bakit pa tayo nagpapagal? Bakit pa tayo, alam mo yon, nagsisik, di ba, sa Panginoon? Ano yung makukuha natin? Ano yung makukuha natin sa paglilingkod natin sa Panginoon? 28, sabi niya, sinagot siya ni Jesus at sinabi, 28, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, sabi dito, kapag nagkahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa buong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno
sa 12 libi ng Israel. So hindi masasayang yung pagsunod sa Panginoon sapagkat, alam mo yun, makakasama ako sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagdating ng panahon, it's good to hope on that, mga kapatid. Not to hope for nothing. Not to hope for what this world can give. Mas maganda na mag-hope tayo, di ba, sa Panginoon. Pangako yan ni Lord. Tandaan ninyo, sabi niya, makakasama ko kayo. Di ba? Makakashare ko kayo doon sa kaluwalhatian. Gusto mo ba ninyo yan, mga kapatid? Do you want to share yung sa glory, di ba, ng Panginoon? Kasi mas maganda dun eh. Kung may nag-o-offer man sa inyo ng higit kaysa sa offer ng Panginoon, piliin natin ang Lord kasi mas secured, mas panatag at mas maganda ang plano niya. Di ba? Para sa bawat isa sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Di ba? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. Di ba? And a future. Ano pa? Ano pa yung makukuha natin kapag tayo sumunod sa Panginoon? Ano yung makukuha mo pa, Peter? Kapag ikaw na sumusunod sa Panginoon. Ito sabi niya, kapag iniwan ni man ang kanyang tahanan, no, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng ilan? 100 ibayo. Ibig sabihin nun, mga kapatid, mas makakatanggap ka, you will receive more than what you gave up. Makatanggap ka ng mas higit pa kaysa doon sa mga i-give up mo. Minsan, di ba, sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan natin i-give up yung mga relationships natin. Di ba? Kailangan nating, ano ba Tagalog ng gave up? Isuko. Lisanin. Kailangan nating ipagpalit. Minsan kailangan nating ipagpalit, no? Sabi dito, kung sino man yung nag-give up sa kanyang tahanan, yung comfort ng kanyang tahanan, nandun lahat kasi ang comfort sa home eh. Di ba? Maraming mga Kristiyano ang masyadong panatag sa loob ng kanilang mga tahanan and they don't do nothing. Kasi yung comfort nasa loob ng tahanan. At minsan naman yung mga kapatid ang dahilan. Hindi ko magbigyan kasi yung kapatid ko eh. Yung aking nanay at tatay hindi ko maiwan. Yung aking asawa ayaw. Diba? Yung aking anak walang mag-aalaga and whatsoever. Yung mga lupain namin walang mag-take care. No? Pero kapag give up mo yung lahat ng ngayon, sabi ni Jesus, alang-lang sa akin, makakatanggap ka ng more than what you gave up. What a promise, kapatid, di ba? Just like Job, nawala sa kanya yung lahat, pero ibinalik sa kanya ng Lord ng siksik liglig. Di ba? At umaapaw. Sa inyo, ano na po yung inyong mga give up sa Panginoon? Kasi kung wala pa, ano yung matatanggap? Di ba? Ano yung ating matatanggap? And last na makukuha po natin, sabi dito, at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. That's the reward. Anyone who will follow the Lord, who will submit to His authority, will be rewarded. At ang reward po na yon is eternal life. Ngunit, sabi dito, maraming nauuna na magiging huli at maraming mauhuli na mauuna. So your choice. Your choice. If you want eternal life, it is possible to God in His term alone. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O God, sa inyo pong paalala, Panginoon, sa amin patungkol, O Diyos, sa eternal life. Salamat na ang lahat, Lord, ng aming mga ginagawa ay inyo pong nababatid, Panginoon. At salamat sa inyong mga pangako, O God, that whatever we do, Panginoon, ay inyo pong nakikita ito, O God. And you will reward us, O Diyos, pagdating po ng panahon. Tulungan nga po ninyo ang bawat isa po sa amin na patuloy, O God, na manangan sa inyo
at magpasubmit, Panginoon, sa inyong authority. Sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.